Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Las Cañas, isang retiradong pulis, ay nagsiwalat din ng kanyang partisipasyon sa DDS o Davao Death Squad noon, bukod kay Matobato. Matapang din na humarap noon si Las Cañas sa publiko upang isiwalat ng kanyang mga nalalaman. Kinumpirma niya noon ang mga testimonya ni Matobato at sinabi niya kung bakit malapit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bigating Chinese drug sa bansa. Hindi naman kaya ng kanyang konsensya kaya din hindi na siya nakapagpigil at inamin na niya ang kanyang mga nalalaman tungkol sa mga Duterte at sa DDS. Iniligay niya sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya para lamang tuparin ang kanyang pangako sa Diyos na isisiwalat niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Isa po is dahil personal akong involved at personal akong inutusan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City nung siya ay Mayor pa. Statement ko, open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin. It will incriminate me. And then yung seguridad ng mga mahal ko sa buhay at stake ngayon, hindi na sa akin. Sa akin is gusto ko nang ilabas lahat. Dahil isa is hindi na kaya ng konsensya ko. Pangalawa, yung promise ko sa Diyos nung nakasurvive. Hindi ko pwede itong dalahin sa libingan ko kung ako man ay mamatay o patayin. Kasi napakagrabe ang magnitude na ginawa namin. And then naawa din ako sa mga anak ko na silang mamalasin pagdating ng panahon. Nag-confess ako sa pari. Noong first time na nag-dialysis ako sa Davao Doc Hospital, may pari pumunta sa akin, yung kaibigan kong pari. Then nag-confess ako sa kanya. In general, ito, isa ako sa mga gumagawa ng pagpatay. And then isa ako sa mga death squad. Na pangalan na Davao Death Squad. Usually, wala pang pangalan na Davao Death Squad, pero kami ang nag-exist as the Death Squad. Using the legitimate organization of the police, especially yung the anti-crime unit na nung naupo si Mayor Duterte as mayor, yung kanyang pinaka-best friend na si Medyo Makasait, siya nagiging task group commander. Isa lang ang masabi ko kay Mayor o kay Presidente na mayroong Diyos na hindi ultimate solution ang pagpatay. We were answerable for it. Siguro hindi sa batas ng tao, pero sigurado ko sa batas ng Diyos. And there is eternal judgment. It is coming. Mula 20 hanggang 50,000 piso ang kanilang umanong natatanggap sa tuwing makakapagpatumba sila ng tao. Pero noong tinodas nila si June Pala na isang broadcaster at kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 3 milyong piso umano ang kanilang natanggap na kabayaran. Bukod pa sa 1 milyong pisong personal na ibinigay sa kanya noon ng dating Pangulo. Kahit umano kasama nila sa grupo, nais na ding ipapas lang noon ni Duterte dahil kinakalaban na din umano nila ang Pangulo kahit pa ang kanyang mga kapatid. Dahil po sa may blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs. Dito po nakagawa ako ng isang illegal judgment call that led to the untimely death of my 2 brothers. Sila po ay involved sa illegal, gumamit ng illegal at nagproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Ang retiradong Senior Police Officer 3
na si Arthur Las Cañas ay hindi isang ordinaryong pulis. Nagtrabaho siya sa Davao City Police Office sa loob ng halos 3.5 dekada. Siya ay nagsimula bilang isang masigasig at masunuring membro ng mga pulisya na nagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lungsod. Sa kanyang paglilingkod ay naging malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay mayor pa lamang ng Davao City. Dahil sa kanyang umanong katapatan at kasipagan, siya ay naging pangunahing tauhan ng DDS na isang grupo na di umano'y nagpatupad ng mga extrajudicial killing sa mga pinaghihinalaang kriminal at mga kalaban sa politiko o kritiko sa ilalim ng utos di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng maraming taon, si Las Cañas ay tahimik na naglingkod at sumunod sa bawat utos ng mga mas nakakataas sa kanya. Ngunit dahil umano sa kanyang spiritual renewal, tinalikuran niya ang kanyang nakaraan at isiniwalat ang kanyang mga nalalaman. Noong taong 2016 ay sinabi niyang hindi umano totoo ang DDS pero tinatakot lamang pala siya noon na huwag magsalita dahil natatakot siya para sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Taong 2017 nang inamin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman ng buong tapang at walang takot. Detalyado niyang sinabi ang mga pagpatay mula sa mga ordinaryong kriminal hanggang sa mga bigating personal na kaaway ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang naging bayad sa kanila noon, isiniwalat na din ni Las Cañas. Siya din mismo, nakapatay umano siya ng hindi bababa sa 200 katao sa kanyang pagiging miyembro ng DDS na ang mga utos umanong ito ay direktang nagmumula kay Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan tulad na lamang ni Sani Buenaventura, Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Pumunta si Mayor and then kasama si City Director Bato de la Rosa. Dito, minura ni Mayor yung dalawa, pinagalitan, and then for almost an hour, umalis si Mayor. Pero ang instruction niya bago siya umalis, sa aming dalawa ni Senior Superintendent Bato de la Rosa, is patayin niyo na yan. Si Las Cañas na pangunahing saksi laban sa mga nagawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nasa labas ng bansa para sa kanyang kaligtasan. Siya at ang kanyang pamilya yung umalis ng Pilipinas noong Abril taong 2017 matapos niyang isiwalat ang kanyang mga nalalaman tungkol sa Davao Death Squad at sa extrajudicial na ipinatupad noon ni Rodrigo Duterte. Umalis siya kasama ang kanyang pamilya upang magtungo sa bansang Singapore at mula roon ay nag-explore sila sa iba't ibang mga bansa gaya ng Malaysia at Thailand bilang posibleng mapagtataguan. Sa kasalukuyan, sila ay nasa hindi pinangalan ng bansa kung saan sila ay protektado ng mga international na batas. Noong Hunyo 2017, kinansela ng Administrasyong Duterte ang mga pasaporte ng pamilya Lacañas. Gayunpaman, nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan nakatanggap na sila ng proteksyon mula sa Interpol at iba pang mga international na organisasyon. Si Las Cañas ngayon ay isang mahalagang saksi sa gagawing investigasyon ng ICC tungkol sa mga aligasyon ng state-sponsored killing sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Oktubre ng taong 2020, nagsumiti siya ng isang 186 pages affidavit kung saan doon niya idinitalya ang mga nalalaman niya sa operasyon ng DDS at ang tunay na papel di umano ni Duterte sa mga operasyon na ito. Kung noon ay tahimik si Las Cañas para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya dahil sa pagsisiwalat niya sa kanyang nalalaman, muli siyang lumantad sa media upang ipaglaban ang kanyang testimonya at hamunin si Duterte na harapin siya sa ICC. Narito ang kanyang naging pahayag noong nakaraang taon lamang. Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte.